Magandang biblical na araw sa inyo mga kapatid. At ang paksang pag-usapan ngayon ay tungkol po sa mga ngaral natin sa relihiyon. Sino po ba ang mga ngaral natin sa relihiyon? Ang Ama. At I apologize kasi I oftentimes stammer or bulol-bulol, stutter. At anyway, ay nakahula po sa Isaiah 32 verse 1 to 5 ang mga stammerers, stutterers, mga bulol-bulol, mga ngaral, makipagdebate at humahatol o humuhukom. At sabi po sa Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos. Pwede gawin ng Diyos na kanyang kamanggagawa ang mga tao, mga bulol-bulol. At mangaral at humukumpa. Nakasulat na sa aklat. At ang special guest natin ngayon ay si Paul Alima, Catechist Faith Defender. Hindi lang Catholic. Kasi may Catholic na hindi Roman Catholic. Siya po yung Romano, ang doktrina po ng Romano, ang doktrina po ng Romano, ang turo po ng simbahan, yun po ang katekismo. Ito po ang turo ng simbahang Katoliko, katekismo. Sa English ay Catechism of the Catholic Church, 2nd edition. Ito po yung revised in accordance with official Latin text by Pope John Paul II. Ito po yung latest edition. Gusto ko lang i-highlight sa inyo na ang doktrina talaga ng turo talaga ng simbahang Katoliko, yun po ang katekismo ngayon. Galing sa Latin text. Yun po, kung ang Muslim mayroong Quran, mayroon na silang aklat ngayon na binubuo ng Catholic theologians na mga Katoliko at namunguna dito mga Santo Papa. Ito ay promulgated under the rule or the reign of Pope John Paul II. Nakita natin at namatay na. Kaya sinabi ko dito na ano pala ang CFD? Sabi na Catholic. No. They are Catechist Faith Defender. Huwag kayong paloko. Yung paniniwala na base sa katekismo, CCC. Para malinaw sa utak nyo kung ano ang paniniwala nila. Hindi sila naniniwala sa Quran, naniniwala sila sa katekismo, sa Latin text. Ang mga paniwala ng unang mga Kristiyano, ang paniwala nila ay nasa aklat ng Ama na sinusulat sa wikang Hebreo, sa Griego, at saka Aramaic. Mga sinusulat ng mga Israelitang mga propeta at mga Israelitang mga apostol, hindi mga Romano at iba't ibang mga lahi. And we are now under this biblical generations. Nung una wala pang Biblia. Maraming Biblia nung unang panahon, nagkakalat pa. Pero yung Biblia, maraming aklat, Biblia sa Greek, naging isang aklat. Biblius or Biblius. In Greek pa rin. Na inipon. Sabi sa Latin Vulgate na sinusulat ni Saint Jerome sa Isaiah 34 verse 16. Isang aklat na lang. Sa Latin Libris Domini, aklat ng Panginoon. Hindi po Biblia. Tao po ang nagtuwatawag ng Biblia, si Pope Siricius. Ang tawag ng Diyos, tinatawag na Libris Domini sa Latin at saka sa Griego, Biblios to Koreo. Sa Griego uli, tinatawag na ang Domini kasi, ang Panginoon ay Domini.
sa Latin. Tinatawag din na Pater. Ang Panginoon ay ang Ama, Pater. 11:25 of the book of Matthew. Sa Grego naman, ang Pater ay Patris. So, Biblia, maraming aklat, inipon naging isang aklat base sa Isaiah 34:16. Isang aklat, yun po ay Biblios na. Biblia to Biblios. Isang aklat. Kompleto, hindi na kailangan ng kasama. Hindi na kailangan ng kasama. At yun po ay aklat ng Ama. Sa Grego rin ho ay tinatawag na Biblios to Pater. Ama, makalangit na Ama. Ama ng langit at ng lupa. Isang Ama ng langit at ng lupa. Sa espiritu, hindi sa laman. At ang pagsampag-usapan natin ngayon ay tungkol sa who is our teacher in religion, in the biblical generation. Who is our teacher in the biblical generation? So, Tagalogin natin. Sino ang guro natin na magturo sa atin in this biblical generation? May aklat na po. Yun po ay aklat ng Panginoon. Lex Libris. A Libris Domini or kaya Libris Pater sa Latin. Aklat ng Panginoong Diyos, hindi tao. Panginoong Diyos. Panginoong Diyos ni Hesus Kristo, kanyang Ama. 20 verse 27, verse 17 of the book of John. Kanyang Diyos, kanyang Ama at Diyos natin at Ama natin na mga Kristiyano. At babalikan natin to si Paul Palema na Catechist, Faith Defender. May aklat po dito sa kaliwa, sinasabing Catechism of the Catholic Church. Yun ang didepensa niya. Ang turo ng kanilang Church Magisterium, kanilang authority. Ang Church Magisterium ayun po ang nag-interpreta ng kasulatan para matutunan ng mga Katoliko. Mga tao. Ako po'y dating Katoliko. Naging legal ako at biblical. Nakipaglibati ako biblical legal. Hindi po mapayag ang Katoliko. Philosophy ang gusto nila at hindi po batas ang philosophy. Hindi po yun kalooban ang philosophy. It is not the study of human will nor the study of God's will. Kung anong dapat sundin ng tao at dapat sundin natin sa Diyos. Hindi po yun ang aklat. It is never a law. Including their catechetical teaching, theological catechetical teaching. Ngayon, mayroon pong theological biblical teachings. Sa kanila, catechetical teachings from the Latin text, from Rome, na ituturo sa atin sa lahat ng simbahan dito sa Pilipinas ng mga Pilipinong nag-aral sa Roma ng mga pare at mga obispo. Yun ang madugo, mapanganib. Nagtuturo din sila. Sinasabi nila na magbasa ng aklat ng Biblia, sabi nila. Pero magbasa ba talaga ang mga Katoliko? Hindi magbasa Katoliko. Bakit? Na-influensya na kayo sa dark propaganda, maitim, madilim na propaganda. Pinapaniwala ang isipan nyo, ang espiritu nyo, ang puso nyo na Church Magisterium may authority mag-interpreta ng Biblia. Kailangan makinig sa Church Magisterium na mga kamanggagawa nila, mga paring Katoliko at obispong Katoliko dito sa Pilipinas. Naglalaki ang simbahan. At ito ngayon, pakinggan natin ang sinasabi na kanilang Di Batista na Katoliko. Katulad ni Paul Alima na tinuturuan ng paring Katoliko, mga obispong Katoliko na
Libatista, ang tawag ko sa catechist, faith defender, hindi Catholic. Lalo na ngayon, marami na ngayon universal. Ang mga Muslim, universal din. Catholic din. May Catholic na Roman Catholic at may Catholic na hindi Roman Catholic. Lalo na ngayon. Those who believe the Bible purely is Catholic, but not Roman. Dapat maintindihan nyo, kapatid, para maunawaan nyo. Ang pagtuturo ko ngayon, ako ay instrumento ng Diyos magturo sa inyo. Kasama ko ang Espiritu ng Diyos noong unang panahon pa hanggang ngayon. Natanggap ng mga propeta at mga apostol na nahalin sa akin bilang anak ng Diyos. Ipinganak ng Diyos bilang isa sa kanyang mga anak. Sa Jes 20 ng Matthew, ang mangangaral ang Diyos talaga nung unang panahon pa. Sa panahon ng mga propeta at sa panahon ng mga apostol at hanggang ngayon, walang iba. Ang Ama nagturo sa kanyang mga anak. Nagturo pati kay Hesus Kristo sa mga propeta at mga apostol. Nakasulat sa Hebreo 1, verse 1 hanggang 2. Pakinggan natin ang debatistang si Paul Alima, na dating saksi ni Jehovah, naging Katoliko na rin. Ito po ay Bisaya. Ako i-translate ko sa Tagalog para manawaan nyo. Wala ang simbahang Katoliko, mag-exist pa ka ni mga laing relihiyon. Mateo 24:5-6. Migon si Jesus, sa ulahing mga adlaw manungha ang mga mini nga mapropeta. Magdala sila sa akong ngalan ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ito, may katanungan. Ang tanong ganito, kung wala ang simbahang Katoliko, piiral ba ang maraming relihiyon? Ang sagot ni Paul Alima, ang basihan, 24, versikulo 5 hanggang 6, na darating ang mabulaan o mga sinungaling ng mga propeta, mga tao, pagsabing mga propeta, mga taong propeta, bulaan mga sinungaling. Sila'y kunyaring isa sa mga propeta ng mga Israelita at isa sa mga apostol ng mga Israelita. Yun po ang mga bulaang tinutukoy dito. At unawain nyo, kapatid, ang turo ng Katoliko, simbahang Katoliko, yun po ang katekismo. Ito po ang turo nila. Katekismo. Pagturo ng simbahang Katoliko, katekismo. Hindi po Quran. Kung may Quran ang mga Muslim, may katekismo din ang Katoliko. Ito po, turo ng simbahang Katoliko. Catechism of the Catholic Church. At bakit Roman? Second edition. Bakit Roman? Revised in accordance with the official Latin text. Latin. Ito ho. Yan, Latin ho. Yan. Latin text. Ito ho. Latin text. Yan, Latin text. Yan. Latin text. Promulgated by Pope John Paul II. Namatay lang ho ngayon. Nakita natin at namatay na napapa sa Roma. Latin is from Rome. Ito po'y aklat na hindi galing sa mga Israelitang mga apostol o Israelitang mga propeta. Mga Romano po ito, nanggaling lahat. Walang Israelita kahit isa.
na author nito sa iba't ibang panig ng bansa na naging church magisterium na mga obispong Katoliko. Ang pinaka-head nila, yun po ang Santo Papa sa Roma. Obispo pa rin na Katoliko. At maliwanag na galing sa Latin text. Hindi alam na mga apostol ito at mga propeta akan lang sinusulat. Galing po sa Romano. Mga hintil. Labas mga Israelita. Hindi lahi na Jacob na Israelita. Yun ang ibig sabihin, siya ay Pilipino din di Batista. Catechist, faith defender. Ako rin ho ay di Batista, galing Katoliko. Ako ay biblical faith defender from the word Biblos, hindi Biblia. Biblos singular, Biblia plural. Naipo na into Biblos ang Biblia noong unang panahon na sinusulat ng mga propeta at mga apostol sa wikang Griego. So sabi ni Paul Alima na mangaral sila gamit ang pangalan ng Diyos, pangalan ni Kristo at Diyos mismo, pangalan ng Espiritu Santo. Almost the same sila. Kailangan mo lang ma-determine kung sino ang totoo na ginto. Ang ibang nagkunyaring ginto, not all that glitters is gold. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Tanso pala. Mag-ingat sa mga bulaang propeta nagdadala sa pangalan ng Diyos mismo. Na ang kanilang turo, iba sa turo ng mga propeta at iba sa mga turo ng mga apostol. Na kung sa reality na obserbahan natin, may ibang turo ngayon. Mga bagong aklat umiiral ngayon. Not based on Greek, not based on Hebrew, not based on Aramaic, but based on Latin. Hindi na alaman ng mga apostol, na mga totoong apostol at totoong mga propeta, na mga Israelita. Sila po'y mga hintil na mga Romano. Mayroon silang aklat. At sila'y sikat ngayon sa buong mundo. Nung una pa, umiiral na sila. At hanggang ngayon sa Pilipinas, umiiral na. Ang kanilang influensya politikal sa mga hari. At lalo na sa Pilipinas, marami mga Katoliko dito. Out of 110 million or more, 80% are Catholic. Roman Catholics. So roughly, 80 million and more Filipinos are Catholics. Para itong virus, coronavirus, mailalawan natin physically. Ang kanilang espiritu, ang kanilang puso at kanilang isip na impluensya na nakapasok na ang virus, spiritual virus, na napolyot sa utak ng tao. Lalo na sa philosophy is a virus. And the Roman Catholic Church are known for their philosophies that is even expressly prohibited by God, forbidden, bawal. Sabi ng Diyos mismo na hindi tao. Na binabasa ko ng talata, binigay ko na sa inyo. Matatalino itong mga ngaral. Pinag-aralan talaga mga ngaral. Propeta nga bulaan nga lang. Mga propeta rin sila, pero bulaan, sabi ng Diyos. Sinungaling. Hindi nila alam na kinakalaban na ang Diyos mismo na mga ngaral. Na unang inaral mga propeta at mga apostol. Hanggang ngayon, pati si Kristo inaaralan ng Ama na Diyos. Sa 8:28 of Juan. O Book of John. So, ituloy na natin. Ang pag-ekses sa laing tinuhang itag na ni Kristo. Nga naagoy manungha nga magdala sa iyang ngalan
dayon daghan ang mahisalaag. Pero dili ita mahisalaag nga naman naamata sa kamatuoran. Ang kamatuoran klaro man kaayo nga ang simbahan lagi tugon ni Kristo mo ning Katoliko ug nagpadayon ni hangtod sa tanang kapanahonan kay ubanan ni Kristo. So kung ang imong pundok mitoy hakaw lang sa ulahing panahon, mo nang katumanan sa mga manungha nga magdaa sa ngalan ni Kristo. Dili man ta maigo ini. Kaya man ta motungha sa panahon karon, naa naman ta sa panahon nga kaniadto. So imo ma-determine ang bakat nga mga pundok mini, basta pundok gani nga milutaw ra human ang Biblia, igon na ka Kristo tinukod. Kay ang simbahan ng itukod ni Kristo mao man ang nagproduce sa Bible, mao man ang hinungdan nganong na symbol ning Bible. So kung sila nito'y hakaw lang human sa Biblia ug ang simbahang Katoliko ang nagpahimugso sa Biblia, buti pasabot ang Biblia anak sa simbahan. Kung sila anak sa Biblia, nan-apo sila sa Katoliko. Muog maone ang mga apo nga masinapakol sila kapuhan. Klaro lang kaayo ang pagdetermine. Basta pundok nga milutawran karon nga nagbasa-basag Bible, muna ng katumanan sa motungha nga mga mini nga propeta. Kung wala ang simbahang Katoliko, Ang sinabi ni Paul Palima na umiiral hanggang ngayon ang Katoliko buhat pa nung unang panahon. Sabi lang ho nila yun. Wala pong Diyos na sabi na sila yun ho, sila po ang umiiral na totoo galing nung unang panahon. Sabi lang po nila sa kanilang referensya. Wala sa mga propeta, mga apostol na nagsasabi na sila ang katuparan. Mayroon na po silang aklat. Isa lang ang aklat ng Ama na sinusulat ng mga propeta at apostol. Isa lang ang aklat. Ang Biblia into one Biblios. Maraming aklat into one book. Compilation o book. Biblios. To Kyrio o To Patres. Aklat ng Ama. Hindi na kailangan ng kasama para sa lahat ng bansa ang aklat ng Diyos. Sa 34 ng Isaiah verse 1,16. Napakalaga po yun, kapatid. Manganganib ang inyong kaluluwa pag iba ang inyong pinapaniwalaan. Hindi kailangan natin ang tao. Hindi po tao ang ating paniwalaan. Hindi po church magisterium. Hindi po paring Katoliko. Hindi po pastor ngayon. Wala ng propeta, wala ng apostol na nangunguna sa lahat ng mga pastor. Pati si Jesucristo, wala na. Sa Middle East lang sila nung unang panahon. Sa gitnang silangan lang. Sa gitnang silangan lang po sila nung unang panahon. Ngayon, wala na sila. Wala na. Nandun na po sila sa langit. Sa mga altar, sa altar, ang mga banal na propeta at apostol at banal na mga Kristiyano umiiral sa ang espiritu nandun sa langit. Patay na ang galang katawan. Matagal na. Naghintay sila sa pagbalik ni Hesus Kristo. Nandun po sila sa altar. Iisang altar sa langit. Nanalangin sa pagbalik ni Hesus Kristo. Sa 6:9 of Revelations. Na umiral pa buhat pa nung una. Buhat pa nung una. Wala lang dito sa planetang Earth. Sa mundong ito wala lang. Nandoon sila sa altar sa langit. Umiiral ang tunay na iglesia. May iglesia na sa taas, umiiral hanggang ngayon, at may iglesia dito sa mundo ito. Ang mga iglesia ng unang panahon, natuto sa mga apostol. Wala po sa church magisterium. Hindi po katekismo ang kailangan natutunan. Hindi po na alam ang katekismo. Hindi po na alam ang mga Santo Papa ngayon. Hindi po na alam ang catechist debater. Mga paring Katoliko. At ang authority nila, mga church magisterium, mga tao. Kailangan pa ng Santo Papa sa Roma. Mga tao pa rin. Nahawa ang buong mundo, kasali ang Pilipinas. Mag-ingat ka. Hindi ka lang mag-ingat, lumaban ka.
Bawat tao may laban, may pakikibaka, may gera, may labanan, holy war. Sa 2 Corinthians 10 verse 4, makapagdigma ka laban sa kabulaang propeta. Huwag kang maniwala sa tao. Lahat ng tao huwag kang maniwala. Ang paniwalaan mo, ang Diyos mismo ang magturo sa iyo ng aklat. Hindi mga tao na nag-aral sa seminaryo sa Roma. Ang Diyos mismo. Kasi yung aklat ng Diyos, yung titawag ng Biblia, yun po yung aklat ng Diyos. Ang magturo sa aklat ng Diyos, ang Diyos mismo. Wala na pong propeta, wala na pong apostol ngayon. Itong si mga debatista sa Pilipinas, mga turo ng katekismo, old tradition pala na tuturo nila. Parang sila ang propeta, sila ang apostol para ngayon ng papaliwanag sa salita ng Diyos. Tao pa rin. Noong unang panahon, sa panahon ng mga propeta at panahon ng mga apostol, lalo kay Apostol Philip, sa 8 ng Gawa, 26 hanggang 39, may eunuch sa Ehipto na padpad. Pinadala ng Diyos si Philip, Apostol Philip, para maunawaan ang binasa ng eunuch. Nagpaliwanag ang mga apostol kung ano ang kahulugan. Gumagamit ng tao ang Diyos. Kamanggagawa si Apostol Philip para maintindihan ng eunuch. Hindi naintindihan ng eunuch, ang nakaintindi si Philip. Binuklat ni Philip ang kasulatan. At ipinahayag niya ang Kristo, ang katuparan sa sabing kasulatan na hindi na unawaan na ng eunuch. Mayamang eunuch. Yun ang panahon na wala pang kumpletong biblical book. Ngayon, kumpleto na. Hindi na kailangan ng propeta, hindi na kailangan ng apostol. Kumpleto na na-compile na both Protestant at Catholic. Na-compile na. Meron ng kopya pati Katoliko. Sila kauna-unahang nag-compile into one book ni Saint Jerome. From 4th century AD. Tagal na ang Katoliko. Nakarating sa Pilipinas, 15th century. Ang aklat ng Ama na may bersikulo katulad ng Latin Vulgate, hindi na nakarating sa Pilipinas. From 15th century. It came only in the Philippines 19th century. Maraming siglo. Ang nauna dito, Muslim, Buddhism, Hinduism. 19th century at 20th century, nag-umpisa na nagdebate na against the Catholic. Na hindi na nakita ni Rizal sa kanyang kapanahunan dito sa Pilipinas. Doon sa labas nakababasa si Rizal ng aklat ng Ama na tinatawag ng Katoliko na Biblia, na iba sa tawag ng Diyos. Ang tawag ng Diyos sa kanyang aklat niya, aklat ng Panginoon, na Amang Diyos. Inaalis ko lang sa inyo ang paniniwala sa inyong isip, espiritu at inyong puso na tao ang mangangaral sa inyo. Napakakawawang nilalang ninyo. Inaangat nila ang mga pare, mga obispo at church magisterium at Santo Papa sa Roma. At ibinaba nila ang lahat ng lahi sa buong mundong ito. Na sila ang magturo sa atin ng reliyon. Hindi po. Hindi po tao magturo sa atin ng reliyon. Hindi po. Hindi rin anghel magturo sa atin ng reliyon, lalo na sa kapanahunan ito, may aklat na po. Pag nakita natin ang aklat ng Diyos na mayroon ng kopya ang Katoliko, ito magandang balita, na sinusulat ng mga isalitang mga propeta at mga apostol, ito na nangangahulugan na ang Diyos, ang aklat ng Diyos, ang Diyos mismo, nung una pa, sa panahon pa ni Adan.
At hanggang sa wakas, Diyos ang Ama lang magtuturo. Ang Diyos ho na tinatawag noon, ngayon po ay aklat. Ang Diyos po ay Ama na. Ang tawag natin na mga totoong ipinanganak ng Ama sa kanyang Espiritu Santo. Sa Juan 3:5. Pinagharian tayo ng Ama sa kanyang Espiritu dito sa ating puso nanahan, sa ating isipan, sa buong ating pagkatao, sa Espiritu, kasama ng ating Espiritu. Nanahan sa atin pa ang Espiritu ng Ama. Ang Ama na sa langit, pero may Espiritu sa pinadala sa atin sa mundong ito, manahan pa sa atin, na hindi makikita, hindi rin maririnig. Sa 14:17 ng Book of John. At yung Espiritu ng Ama, yun ang Espiritu na nanahan sa mga propeta, mga Israelita at mga apostol na mga Israelita. Pati si Jesucristo. Nanahan din siya kay Jesucristo, kaya nagturo si Jesucristo. Nanahan ang Espiritu ng Ama sa lahat ng mga anak. Sa 3:34 o the Book of John. Gusto ko lang i-emphasize sa inyong isipan na ginugulo ng Katoliko na mga katekismo na buhat pa nung una, ang Ama mismo ngayon, na tinatawag natin Ama, ang nagtuturo sa lahat ng mga propeta at lahat ng mga apostol. Na nag-ipon ng turo ng Ama sa isang aklat ng Ama na tinatawag ng Katoliko na Biblia. Walang pagkaiba. May aklat na. Basihan natin. Isang aklat lang ang Ama, sinasabi ng Ama pa mismo, kompleto. Bakit kailangan pa ng katekismo? Yun po ang matinding ebidensya na maglubog sa Katolikong paniniwala. Base sa unang Korinto, versikulo 19 hanggang 26. Sisirain ng Diyos ang karunungan ng mundong ito galing sa Roma at sa lahat ng panig na bansa. Ang karunungan ng Diyos ang kailangan nating matutunan na itinuturo unang-una sa mga propeta at mga apostol na mga Israelita. Galing po sa Israelita ang turo ng Diyos. Kahuli-hulihang panahon sa pagdating ng mga apostol, nakasulat sa Hebreo chapter 1, verse 1 to 2, sa lahat ng version, sa Catholic at Protestant version. Marami pong foul words dito si Alima. Marami siya sinasabi na labag lahat sa turo ng Diyos mismo. Marami. Palagi na sinasabi turo ng simbahang Katoliko. Ang pag-iral ng aklat na compilation of books ay dahil sa Katoliko. Na ipanganak at ipinaglihi daw ng Katoliko ang aklat na tinatawag nilang Biblia. Dahil sa Katoliko, nagkaroon tayo na aklat ng Ama. Dahil sa Ama mismo, para sa buong mundo, sila kauna-unahang nag-compile, binigyan ng Diyos ng aklat. At hindi nila ibinahagi sa buong mundo. Latin lang, sila na nakaunawa ng Latin. Hindi lahat ng mga lahi. From 15th century to 19th century hanggang ngayon, doktrina Kristiyana at ngayon tinatawag na katekismo Katoliko. Yun po, legal at biblical minded. We must be biblical because God now is biblical also. Ang legal, hindi matuturuan ang justice ng interpretation. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, pati Katoliko. Na mga judges, mga abogado, mga justices, mga law students. Ang mga pinag-aralan ng mga Katoliko, theology lang. Philosophy lang. Sa korte, the law is the law. It is different from philosophy. Philosophy is not a law.
It cannot even punish us to violate the philosophy. It means hindi dapat katakutan. Philosophy kasi, by definition, is human wisdom. That is the love of human wisdom. That is philosophia in Greek. It is not a law that we have to follow. Otherwise, you will be punished. Na hindi ka natakutan ng tao at mga anghel. Kasi hindi kasi galing sa Diyos ang philosophy at bawal pa sa Diyos. Again, 2:8 of Colossians. There is no room for interpretation because it is self-evident. Self-express in the book of God. It is very reasonable. Who can explain the book of God? Humans? No. God can explain His deep things to humans. God is very deep. No human can understand God. God can explain, can teach us. Because it is the way it is. It must be according to the will of God. Only God will teach. It's just using humans as instrument to be heard. To be heard. Because we cannot hear God. But we can hear His spirits. His one spirit. The Holy Spirit. Spiritually. Within our hearts. Within our minds. And even the Holy Spirit of God ang nagtanim sa kanyang salita sa ating puso. Sa kanyang utos sa ating puso at isipan. Sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 4. Pati mga batas nagtanim pa sa ating puso at isipan para masunod natin at hindi natin makalimutan ang Diyos na paalaala sa atin sa lahat ng turo ng Diyos. Mangangaral po rin ang Espiritu Santo na walang laman katulad ng Diyos na Ama. Lahat ng katotohanan natuturo ang Espiritu Santo. Hindi tao, hindi anghel. Sa 14 ng Juan, verse 26. Sino ngayon ang magturo na tao sa Espiritu Santo? Sino anghel? Anak ka ng Diyos, tuturuan ka ng tao. Ano ang ama mo? Diyos. Tuturuan ka ng tao. Sino ang susundin mo? Tao. Ang susundin mo, ang Diyos. Ang magtuturo sa anak, ang Diyos. Sa size 4 ng galas ng Efeso, para sa atin sa bawat tahanan ng Kristiyanong pamilya, ang ama, ang gabay ng mga anak, ang ilaw ng tahanan. 6:4 of Ephesians again. Sa spiritual naman natin na ama, isa lang ang ama sa espiritu. Ang Diyos na sa langit. Walang ina. Ama ang pinanggalingan ng lahat ng mga espiritu. Walang babae espiritu. May babae sa laman. Pero sa espiritu walang babae. Ang nanganak ang ama. Sa 12:9 ng Hebreo, yung sinabi ni Paul Alema na maraming maliligaw at hindi sila kasali Katoliko kasi nanatilit sila sa katotohanan sa matagal na panahon. Malaking kasinungalingan yun. Walang basihan siya. Ang basihan dahil matagal sila, hindi po yun. Hindi dahil sa matagal kayo. Ang iglesyang totoo hanggang ngayon nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Mga espiritong iglesia nasa langit at ngayon dito sa Pilipinas tayo tatawag ngayon sa pamamagitan ng aklat ng Ama. Ipaunawa sa atin ng Ama ang aklat.
na hindi pinanawa na noong unang panahon na nasulat sa El Pilibustrismo ni Rizal, abuso ng mga Katoliko, mga playas, mga Spaniards, ang Noli Me Tangere, na national book ng Pilipinas. Yun ay political novel at religious novel ni Rizal, yung Noli Me Tangere. Mga abuso ng mga Katoliko nang wala pang aklat ng Panginoon ng unang panahon dito sa Pilipinas. Hindi yun legal. Hindi yun biblical ang kanyang paliwanag. Sabi-sabi lang niya. Pinagsamantalahan niya mga hirap na Pilipino na hindi marunong bumasa. Yung ginagamit po ni Paul Alima na talata sa 24:5-6, doon makilala ang tunay na guro natin. Malalaman sa turo kung ano ang tunay na iglesia. Sila rin may iglesia Katolika Romana na umiral noong unang panahon. At para sa kanila, they make a conclusion drastically without basis na sila ang totoong iglesia. Ang basihan lang nila, matagal na sila. Hindi po yun. Maraming matagal na, Muslim matagal na. Mas nauna sa Katoliko. Matagal na ang mga Hudyo, mga Judaism, matagal na rin nun. Hudismo, Katoliko, Muslim, matagal pareho. At ang mga Katoliko ngayon, nag-divide na sa Orthodox Christian at Katekismo at saka Protestante. At patuloy na kakalat sila ngayon. Hindi na rin organize. Wala na rin unity. Hindi na rin ganun ka-strong ang Katoliko ngayon. Marami nang kumakala-sakala. Lalo na ang Briton, Australia, Amerika, na mga protestanteng mga presidente, mga politiko, at mga Germany, at mga Orthodox Christians na lumaganap sa Europe ngayon, kasali ang France at mga Russia at ibang panig ng Europa na kumakalaban sa mga Katoliko except sa Pilipinas na pati sa Asia. Na uto-uto pa rin tayo, mga politiko dito, uto-uto pa rin sa mga Katoliko, mga reliyon na mga clergy, mga obispo at mga pare. Walang pag-asa. Pinipilosopize tayo. Philosophy ang naghari dito. Hindi biblical. Hindi aklat ng Diyos. Hindi turo ng Diyos. At pinapalitan pa, dinagdagan pa ang aklat ng Diyos na katekismo. Wala po, hindi po ang tunay na Diyos, hindi po nagtuturo ng katekismo. Na Ama ni Kristo, na sinusunod ng mga propeta at mga apostol. Wala po mga propeta at apostol na tinuturuan na sinusulat nila, tinuturuan ng Diyos na sinusulat nila na katekismo from Latin text. Yun po ituro na mga bulaang propeta, bulaang Kristo at bulaang Diyos, bulaang Espiritu Santo, na mababasa din sa 1 John 4 verse 1 to 6. Sasabihin lang sila may Espiritu Santo din. Hinulaan na ho yun bago nangyari. Nung unang panahon pa, naipon at mababasa pa natin ngayon. Pati dito sa Pilipinas. Ang sagot ni dapat na itasagot ni Alima, ang sagot ng Diyos dapat. Ang sagot niya, bakit maraming umiiral ang mga relihiyon ngayon? Di ba't ibang mga relihiyon? Kasali ang Katoliko. Nung unang panahon pa. Dapat isagot niya, kasi may nangangaral maraming demonyo na pinanguluhan ni Satanas, ama ng kasinungalingan. Sa 43 to 47 of the book of John 8, chapter 8, ibig sabihin. Ito babasahin natin sa 1 Timothy 4, verse 1 to 2, ang sagot. Sa Magandang Balita, Katolikong Biblia, natin babasahin.
Ito, basahin na natin. Katolikong Biblia. 1 Timoteo 4 verse 1 to 2, magandang balita. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu, kanino Espiritu? Ng Diyos. Mangaral din. Hindi marinig, hindi makikita. Sabi ni Apostol Pablo, maliwanag na sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Nanahan kay Pablo rin. Na sa mga huling araw, pagkatapos nila, ay tatalikuran nila ang panampalataya. Sinong panampalatayaan? Ang Ama mismo. Ang turo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tatalikod ang maraming iba, lalo ng mga Katoliko, nagkaroon ng ibang doktrina, magkaroon ng ibang aklat, na maraming sakramento, na sinasabi ng Espiritu nagtuturo kay Pablo at lahat ng mga apostol at mga propeta. Lahat yung turuturuan ng Espiritu ng Diyos. Yun ang misteryo na hindi alam ng mga demonyo na isa na lalo na si Satanas. Ang Espiritu nagturo sa kanila. Sa 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Ituloy natin. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya, ang paniniwala sa kanino? Sa Ama. Nagturo siya na dapat mong paniwalaan, siya dapat ang iyong paniwalaan, hindi tao, hindi anghel. Siya ang iyong paniwalaan kasi ang Espiritu Santo galing sa Ama mismo, hindi galing sa anak na si Hesus Kristo. Nanahan din sa lahat ng anak ng Diyos kasali si Hesus Kristo. Sa 3 verse 34 of the book of John. Ituloy natin. Maliwanag na sinasabi ng tao, hindi, ng Espiritu Santo na sa mga huling araw, totoo ito, sabi ng Espiritu Santo, pagkatapos ng mga apostol, ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Saan? Sa Diyos na may aklat na ngayon na ating mababasa. Sa Grego, sa Aramaic, at saka sa Hebreo. Mga isalita. Tuloy natin. At susunod sila sa mapanilang pala, mga huwad, mga bulaan, na mga espiritu, bulaang espiritu, bulaang propeta, at sa mga bulaang katuruan ng mga, marami pala, mga demonyo, mga anghel, mga demonyo, mga sinungaling, mga bulaan, demonyo. Ang katuruan ito'y ng katuruan ng demonyo, mga espiritu, ay ipalaganap sa buong mundo ng mga tao pala, sinungaling, mga sinungaling na tao, masama, mga ngaral, ang turo mga ngaral, mga taong sinungaling. At may madhid na budi, pati konsensya na, walang konsensya. Walang konsensya, walang sense ang walang konsensya. May konsensya pero manhid na. Manhid. Mga sinungaling, manhid. Hindi na tatamaan ng konsensya. Pagsisinungaling, laban sa Diyos na makapangyarihan. Laban sa aklat ng Ama. Naturo ng Diyos mismo. Magkaroon sila ng ibang aklat, katekismo. Pinakita ko na ito. Katoliko. From Latin text. Na kinikilala ng mga hari sa buong mundo noong unang panahon. Ngayon ay natitira
Pilipinas at saka Spain at Portugal. Pero yung mga other European countries, hindi na. Kumakalaban na sila. Naging protestante na. Na ngayon sa Pilipinas, marami na rin kumakalaban sa Katoliko. Maingay ang Pilipinas ngayon. Pinagpistahan na ang Katoliko paniniwala. Ang naniwala na sa kanila, yung walang education, proper education. Karamihan lahat mga mahihirap. Kasi we are poor countries. Most Filipinos are uneducated, illiterate. Kawawa ang kanilang kaluluwa kasi kung sila ay patay. Hindi maisalba sa misa sa pare. Kasi wala ho doon. Yung ay base lang sa Maccabees. Na apokryphal na kinakalaban ni Saint Jerome. Mababasa sa Britannica Encyclopedia. Na makikita nyo rin sa internet kahit isoft nyo. Si Jerome ang unang kumukontra sa mga insertion of apocryphal books. Siya ang tumatawag na apocryphal unang-una. Mga bugos, mga hidden books, hindi inahayag noong unang panahon. Ang nakalam lang ang Katoliko, sila ang unang nag-insert ng aklat na yun. Hindi yun isa sa mga aklat na tinatreat ni Jerome. Never. Hindi yun kasali sa Latin Vulgate. Na ipinasok na ngayon sa aklat nung una pa. Na tinatawag lang Biblia. Dagdag na ho yun. Bawas sa Diyos, dalagdagan ang salita ng Diyos sa salita ng tao. Mas pagdating sa utos. Yun ang pundasyon ng kasinungalingan. Mabawasan nyo sa Proverbs 30, verse 5 to 6. Ayaw ng Diyos na dadalhan ng turo ng tao ang turo ng Diyos. Dapat ang Diyos lang ang magtuturo. Ang Diyos lang ang dapat masunod at paniwalaan. Hindi tao. Yun ang well-settled principle of God. Ang tanong, kung sinusunod mo ba, naniniwala ka ba o hindi? Huwag kang magpilosopiya. Ang dapat mong gagawin, dapat sumunod ka. Huwag kang magtanong. Magtanong ka kung hindi mo intindihan. Huwag kang magtanong na kalabanan mo ang Diyos. Dapat nasa batas, may basihan, may aklat na ang Diyos na nang ibabaw sa mundong ito, Universal Book, Catholic Book. Na may kopya rin ang Katoliko. Hindi po yung Catechismo ang Catholic Book. 5 billion buyers around the world. Second is Sancho, 2 billion. Itong Catechismo wala. Hindi ito Universal o Catholic books. Mag-ingat kayo. They are playing the people with words. Pangikaya talaga kasi universal lang sila. Ngayon, universal kayo. Yung aklat nyo, hindi kayo universal eh. Walang nakasalin sa Waray, sa Ilocano, sa Bicolano, lalo na sa lahat ng bansa. In many local dialects at national languages of different nations. Lalo na itong katekismo na pinopromulgate ni Pope John Paul II. English lang from Latin text. Updated version. Only edition. So ngayon, pinatunayan ko lang na dahil sa may mga demonyo, mga ngaral, mga espiritu po to, hindi natin makikita. Espiritu kasi, isa lang ang mga ngaral natin, ang Diyos mismo, nangangaral sa mga propeta at apostoles. Ang Diyos mga ngaral, Espiritu purely, walang laman, ang Ama. Ang Espiritu Santo wala rin laman, pero hindi siya Ama. Siya Espiritu lang ng Ama. Nananahan sa atin, mga anak ng Ama. Natuturo sa atin. Ang Diyos, Espiritu, pero meron siyang Espiritu din nananahan sa atin. Binigay ng Diyos sa atin na humingi sa Kanya. Lucas 11, verse 13. Na hindi nanahan sa anghel at sa mga demonyo. Sa tao lang.
ipinanganak pa ng Diyos sa kanyang Espiritu. 3:5 of Book of John. Mahalaga ho yan, kapatid. Mahalaga ho yan. Anak ka ng Diyos, tuturuan ka ng ibang tao. Ang Diyos ang magturo sa iyo, ipinanganak ka ng Espiritu Santo, nanahan sa iyo at paturo ka ng mga church magisterium. Ano ka? Huwag mo sayangin ang iyong kaluluwa. Maniwala ka biblically at legally. Walang Katoliko na pagsabi na aklat ang katekismo ng Diyos. Legally speaking. Isa lang talaga ang aklat ng Diyos. Yun ay dalawa na. Sa loob, may apocryphal books. Sa labas naman, mayroong katekismo. Sa loob at labas, inatake nila ang mga salita ng Diyos na sisulat ng mga propeta at mga apostol. Ito ba'y propesya na hindi magsinungaling? Dahil turo ng Espiritu ng Diyos, turo ng Diyos papagitan ng kanyang Espiritu. Napakatapos ng mga apostol, mga propeta ng unang panahon, sa buong mundo, maraming tatalikod sa Diyos. Ayaw na maniwala sa Diyos. Sino pinapaniwalaan ng mga apostol, lalo na si Pablo? Ang Diyos mismo. Susunod sila, iba na susunod sa mga bulaang espiritu, mga manlilin lang. Mga katuruan ng mga demonyo. Walang gusto sa mga demonyo. Pero tinatanggap ng akalang aral. Akala nyo sa Diyos galing. Makilala nyo ang akalang aral. Magkaroon sila maraming aklat. Hindi ebanghelyo, katekismo na. Sikat. Mga theologians pa. Ang mga turang ito ay palaganap ng mga taong sinungaling. Mga tao rin mga sinungaling. Manhid na mabudi. Mga tao din. Ang Diyos gumagamit nila ng tao. Kung hindi mo yung gumamit ng tao, ang Diyos yung gumagamit ng tao. Mga anak ng Diyos. Gumagamit siya ng mga propetang Israelita at gumagamit ng mga propetang mga apostol ng mga apostol ng mga Israelita. Hindi Romano. Ang basahan ng ating paniniwala. Ang magpapaliwanag sa atin ngayon hanggang sa huling panahon dito sa mundo, ang Diyos pa rin. Continuous pa rin ang learning. Base sa mababasa. Mapaunawa hindi tao, ang Diyos mismo. Kayang-kaya ng Diyos papaunawa sa iyo kung mayroon ka espiritu. Yun ang trabaho ng espiritu, magpaunawa sa atin. Sa 1:17 of the book of Ephesians, espiritu ng Diyos. Kailangan mo lang ipanganak ka ng espiritu ng Diyos para maunawaan mo. Hindi agad-agad lahat. Maghintay ka. Ang importante, may espiritu ka ng Diyos. Doon tayo ipanganak sa espiritu ng Diyos. Ipanganak tayo sa katuruan, sa turo ng Diyos. Doon tayo ipanganak. Sa salita ng Diyos, na dala ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 13 to 15 hanggang 25, from 22 to 25. Sa tulong ng Diyos, pamagitan ng kanyang espiritu, matatanggap natin ang salita ng Diyos. Doon tayo pinanganak sa espiritu ng Diyos. Ipinanganak lang naman, tayo rin ipanganak sa espiritu. At yung espiritu, mangangaral, may aral para maging banal ka, kasing banal ng Diyos. Sa 1 Peter, verse 15, at chapter 1, verse 15 to 17. Sa tulong ng espiritu ng Diyos, ang aral. Hindi natin makita, hindi natin marinig.
Yun ang misteryo na hindi alam ng Katoliko. Mas matalino sa mga tao, na mga church magisterium, sa lahat ng tao, sa lahat ng anghel. Mas madakila pa, mas greater pa kay Jesus Christ. 1 John chapter 4 verse 4. Hindi yun ituturo ng mga Katoliko na ang demonyo mangaral din. Alam mo, ang aral ng demonyo, hindi yun ebanghelyo. Never ebanghelyo yun. Ang aral ng Diyos, ebanghelyo ngayon. Na hinulaan ng mga propeta na darating. At yun pa ang mga tuparan ng mga apostol. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 4 ng verse 4. Yun po tunay na iglesia, sa madaling salita, mga anak po ng Diyos yun. Spiritual. Yun po ang iglesia. Mga anak ng Diyos nandun sa, may anak ng Diyos nandun sa altar sa langit. Meron dito ngayon sa Pilipinas. Buo, hindi sila nagiba sa spiritual. The church is the spiritual church, hindi literal, hindi physical. We are more on the spiritual. Na pinanawalag ni Pedro sa kanyang sulat sa 2 Peter chapter 2 verse 5 to 10. Spiritual church. Si Kristo ang pundasyon natin na itinatalaga ng Diyos sa atin. Siya ang ulo natin, tayo ang katawan. Ngayon, ano naman ang gawain ng demonyo bilang mga ngaral? Ang sabi ng Diyos na mabasa natin ngayon, na sinusulat ni Pablo noong unang panahon, sa Tagalog nakatranslate. Ito, 2 Corinthians 4:4. Hindi sila sumampalataya sa Diyos, sa Ama, sapagkat ang kanilang pag-iisip, yun ang reason, ay binubulag ng Diyos. Diyos pala ang nabubulag din. Ng kasamaan. May Diyos pala ng kasamaan, masamang Diyos. Ito po yung ito po yung magandang balita, Catholic Bible version. Binubulag ng Diyos ng kasamaan, may Diyos pala na masama. Nasa daigdig sa planetang Earth na ito kung saan maraming tao, kung saan ang tao nabubuhay. Upang hindi nila makita ang liwanag. Sabi ng Diyos ng katekismo sa Latin text, hindi, ng magandang balita. Gospel, ebanghelyo, ibig sabihin, magandang balita, banal na balita. Ito ang magandang balita na banal. Tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. At dito naman sa 2 Corinthians 4 verse 4, dating Biblia, 1905, umiiral na. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, God of this planet Earth, hindi sa langit. May Diyos pala sa sanlibutan. Ang Diyos natin na sa langit kung saan maraming anghel, nakaupo si Kristo sa kanyang kanan. Na binulag ng Diyos ng mundong ito. Sabi ng Diyos, Diyos ng mga tao, si Satanas. Siya ang leader. Yung trabaho talaga na mabubulag. Upang ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsipalataya sa Diyos na talalangit, upang sa kanila'y wag sumilang ang kaliwanagan ng katekismo. Hindi pala. Word for word, klaro. Literal ang interpretation. Hindi liberal. Textual, literal. Ebanghelyo, hindi katekismo. At ayaw ng Diyos sa mundong ito, sumisilang ang ebanghelyo. Ayaw nilang
magliwanag ang ebanghelyo. Ang sabi ni Alima ay para lang daw na ang Biblia kung saan napaloob ang ebanghelyo ay isinilang ng Katolikong simbahang Katoliko. Hindi po. Ito po ay Diyos. Ipanganak tayo ng Diyos sa kanyang ebanghelyo. Hindi sa katekismo. Sa kanyang salita, sa kanyang espiritu. Yun po ang turo ng espiritu ng Diyos. Ang turo ng Diyos sa panggitan ng kanyang espiritu. Ipanganak tayo sa ebanghelyo. Sa 1:4 of Corinthians, verse 15, ebanghelyo, salita ng Diyos. Yun po ang espiritu sa ito nagturo sa atin ng ebanghelyo. Ang Diyos nagtuturo sa atin ng ebanghelyo. Pinahiran si Kristo noong unang panahon. Na ngayon ay naka-record na sa aklat ng Diyos. Sa 4:18 ng Lucas. Upang sa kanila sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo. Lights opposite of darkness. Liwanag, ilaw ng ebanghelyo, ng kaluwalhatian ni Kristo na larawan ng Diyos. Yun pala, ang ebanghelyo pala, ang paliwanag pala ng Diyos tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na liwanag ng larawan ng Diyos. Hindi pala sa katekismo. Sino ngayon ang bulaang? Mga propeta. Sino ngayon ang naligaw? Sabi ni Alima, hindi rin sila naligaw. Sabi mo lang yun. Na buong buhay mo, ang mga Katoliko na naaral ng katekismo at marami pang apocryphal books na dinagdag. Ayaw nga ni Kristo dinagdagan ng kahit kudlit ang mga salita ng Diyos. Sa 5 ng Mateo 18 hanggang patuloy, mababasa sa aklat ng Diyos, hindi aklat ng tao. Yung katekismo, aklat ng huya ng tao. Kasi isa lang aklat ng Diyos na sinusulat sa mga apostol at mga propeta. Alalahanin natin, huwag natin kalimutan. Sabi ng Diyos, sinasabi kay Pedro na apostol. Ating babasahin. Sa 2 Peter 3 verse 1-2. Magandang balita. Biblia, Catholic Bible Version. Mga minamahal, ito ang ikalawa kong sulat sa inyo. Sinusulat ni Pedro, Apostoles. Sa dalawa kong sulat na ito, ay sinisikap kong gisingin ang malinis yung isipan. Gisingin. Nakaturo na kasi sa kanila. Gisingin uli. Baka makalimutan. Sa pamagitan ng papaalaala sa inyo ng ilang mga bagay. Alam mo nila, ginigising pa ni Pedro sa kanyang sulat. Alalahanin nyo ang mga sinasabi noon ng mga banal na mga propeta, hindi pala theologians, hindi pala katekista, propeta, sila katekista, mga Katoliko. At utos at conjunctive at kailangan ng utos. Kanino? Utos ng Church Magisterium na katekismo ng sakramento, hindi. Wala kang mabasa sa legal at sa biblical. Literal, ito ibig sabihin, literal. Kailangan mo literal to. Yun po ang construction, kailangan mo literal. Mayroon hindi literal sa ibang paksa. Ito yung literal. Basic po to sa batas. Sa legal interpretation. Ang ginawa ng Katoliko, pinipilipit. Ibahin. Ipasunod ang turo ng Diyos. Ang Diyos ipasunod sa tao ng mga katekismo. Yun po'y kalapastanganan, masamang gawain ng tao laban sa Diyos. Itutuloy natin. Alalahanin ninyo ang mga sinasabi ng mga banal na mga propeta, holy, at utos na mga binigay ng Panginoong Ama na Diyos at ang pagligtas sa pamagitan ng mga apostol
na sinugo sa atin. Ngayon wala na, aklat na lang. Hindi na kailangan natin ang apostol, hindi na kailangan ang propeta. Around the world, worldwide, kailangan natin aklat at ang Diyos mismo magturo sa atin. Hindi mo babasa nito ang Church Magisterium, ang turo ng katekismo na hindi pinangalan ng mga apostol at mga propeta na mga Israelita. Hindi magaling sa hintil, katulad ng Roma at sa iba't ibang lahi, galing lang po sa Israelita. Hindi basta-basta mga Israelita, mga propeta at apostol na mga Israelita. Na ang kanilang mga sulat, mga karunungan, ang kanilang paniniwala sa Diyos na itinuturo sa kanilang Ama ay inipon ng Ama para sa atin sa buong mundo. Kaisa natin sila sa isang panampalataya. Ang Diyos, iisang Diyos na sa palatayaan natin. Ama natin. Bakit tayo makinig sa hindi natin Ama? Ama-amahan lang. Hindi kailan manganak sa atin sa Espiritu Santo at hindi na kailan manganak sa atin sa laman. Paano naging Ama? Wala sa mga apostol tinatawag na Ama. Na word for word. Walang tumatawag na Ama na Pedro, Ama na apostol. Na Pablo, wala. Ipinanganak lang ng mga apostol sa pamagitan ng mga ebanghelyo. At ang mga Katoliko, hindi po ebanghelyo ang kanilang aral. Pilipit lang. Pag nilibata sila, malalaman mo, pinipilipit na. Pag magaling ang debatista. Pag legal at saka biblical. Kasi alam ko ang legal, ito dapat mo unawain. Mali ang pag-unawa mo. Hindi literally. At ang literal, binigyan po ng general interpretation. Mali po sa batas. Yun ang problema ng Katoliko. Di Batista pero walang alam ng legal. Kahit ano, ayaw nilang legal at biblical. Hinahamon ko na sila. Sa live pa. Na mayroon na akong kopya na pinakita ko na sa inyo. Para lang pagtanggol ang mga hindi nakaalam sa legal at saka biblical. Na walang panahong bumasa. Ang Katoliko, kaya maraming Katoliko sa Pilipinas. Poor countries. Ang mayaman lang ang Portugal at saka Spain at Rome. Yun lang. Ang nagpatiling tapat sa kanila at Pilipinas mahirap. Maraming Pilipino ang Katoliko. Na Katoliko. Nakikidiyos sa Diyos ng mga Romano, sa Diyos ng mga Portugal, mga Portuguese at sa mga Spaniards at marami pa. Yun po si Satanas, Diyos sa mundong ito. I can debate that in all debate, provided that the moderator is biblical. Do not waste my time. I hate moderator that is catechetical. Because God is not catechetical. You are just wasting my time and your time. One book already is owned by God. The book of God. Sabi pa lima, dahil sa Katoliko daw, hindi Katoliko. Ang Diyos ang nag-ipon, kamagagawa lang niya ang mga tao katulad ni Saint Jerome. Mabawas ang literal. Isaiah 34 verse 16. Ang Diyos, ang ipon tao, hindi. Maling doktrina yun, maling turo ng Katoliko. Hindi po sila may-ari na aklat. Ang Diyos ang may-ari. Sabi ng Diyos. Sino makaagaw? Kahit walang angel, walang demonyo makaagaw sa aklat ng Ama. Ang nangagaw lang Katoliko. Dahil lang sa Katoliko, nakaroon tayo ng Biblia na tawag nila. Hindi ho. Dahil sa Diyos. Ang Diyos ang papurihan sa lahat, hindi tao, mga Katoliko. At hindi na kailanman ibinahagi noong unang panahon.
Ngayon lang, kasi mayroon na mga protestante, mayroon na maraming aklat. Nakigaya lang sila. At kanilang doktrina pareho pa rin, walang pagbabago. Mga sinungaling pa rin. Na-maintain nila kasi mayaman sila at politically sila ang kinakilala sa buong mundo. Marami ang mga politiko. At ngayon, ito ang tunay na mga aral. Ito ang tunay na mga aral. Buhat pa ng una. Babasahin natin ang size verse 44 to 45 ng Juan. MBB pa rin o Magandang Balita Biblia. Walang makalapit sa akin kay Kristo malibang dalhin siya sa akin. Sino magdala kay Kristo? Ang Ama na nagsugo sa akin, maging Kristiyano. Hindi kailangan pala i-trace. Hindi pala kailangan i-trace. Ang Ama mismo magdala sa'yo. Ang maglapit sa'yo kahit saan panig ka sa mundong ito. Basta nandun ang aklat. At ang lumapit sa akin ay muli kong bubuhayan muli. Sa huling araw, ang kalang laman. Ang kalang laman na mamatay, bubuhayin ulit. Pero ang Espiritu, kahit masama, hindi mamatay. May parusang walang hanggan, may papapala na walang hanggan. Ang Espiritu. Sa 45, nasusulat sa aklat ng mga propeta na Israelita. At silang lahat, future tense, ay tuturuan. God will teach all. Nasusulat sa aklat ng propeta, lalo na si Isaiah 34 verse 16. May aklat. Silang lahat ay tuturuan. Anong basihan? Aklat ng Diyos, hindi tao. Hindi ng anghel. Ng Diyos mismo ang lumikha. Ang magtuturo sa buong mundo. Hindi si Kristo, hindi propeta, hindi apostol. Ang Diyos mismo sa buong mundo. Ganon kadakila ang Diyos. May aklat na ang Diyos, inipo na ng Diyos, kompleto na, pati Katoliko meron na ho rin na ngayon. At wala doon ang katekismo sa loob ng aklat ng Diyos. Isa lang ang aklat ng Diyos. 34:16. Hindi dalawa. Sinusulat ng mga propeta, Israelita at mga apostol na Israelita. Nakasulat din sa Gawa, Jess 34 verse 35. Galing sa Israelita. Magmula sa Israelita, buhat sa Israelita, sa to all Gentile nations, sa hintil na mga bansa. Galing sa Israelita. Sabi po ni Apostol Pedro na sinusulat ni Lucas na Grego, naging Kristiyano, naniwala sa mga Israelita, hindi sa Romano. Galing sa Israelita, ang paniniwala sa buong hintil, kasali ang Roma, na ngayon ay hindi pa rin, mula pa noong unang siglo. Napakatagal na ng panahon. At bubo pa rin sila hanggang ngayon. Yun po ang hatol, hukom ng Diyos. Pag sinasabi kong matalino sila spiritually, nagsisinungaling ang Diyos. Nagsisinungaling ako. Ang Diyos ang matalino. Ang naniwala sa kanyang aklat. Ang matalino. Aklat ng Diyos, hindi aklat ng tao. Nasusulat sa aklat ng propeta, silang lahat tuturuan ng tao, ng anghel hindi, ng church magisterium hindi, ng apostol hindi, ng mga propeta hindi, ng anghel hindi, ng Diyos isa lang tuturo. Paano yun? Ituloy natin. Ang bawat nakikinig sa Ama pala pakinggan, hindi pala church magisterium, hindi pala CFD. At natututo sa kanya ay lumapit kay Kristo. Pinapalapit Ama. Saan ang turo ng Ama?
Kailangan matutunan natin. May aklat ang Ama. Ang Ama magtuturo. Ngayon, bakit si Banjelo nagtuturo? Hindi ako nagtuturo. May aklat akong basihan, ang aklat ng Ama. Kaya binabasa natin ang basihan. Ama ang magtuturo, hindi Church Magisterium, hindi Simbahan Katoliko. Sa mga tao ngayon, yung simbahan nyo po ang iglesia. Mga anak ng Diyos ang magtuturo ang Ama. So, hindi anak ng Diyos, anak ng demonyo, ang Ama si Satanas. Ama ng kasinungalingan. Ang gusto niya, ituturo niya. Pero definitely, hindi biblical ang kanyang ginagamit. Yun napapasok ang katekismo na sikat sa buong mundo ngayon. Na kaya hindi binabasa ng Katoliko, ang pinusunod ng misa sa pare, katekismo. Na mga buong Santo Papa, ng buong Obispong Katoliko, katekismo. Sikat sa bunong-bunong ito. Lalo na sa sakramento. Mga utos po ang sakramento. Sabi ng Katoliko, katuruan daw, batas po yun. Sinusunod nyo. Instruction, teaching po na sinusunod. Nalangin kay Maria, 53 Hail Mary sa Rosary, 1 Our Father and 3 Glory Be. Na hindi umiiral noong unang panahon. Mabautismo sa mga sanggol. Hindi umiiral noong unang panahon. Nakasulat dito sa page 319 ng katekismo. Bautismo sa mga sanggol, hindi umiiral noong unang panahon sa panahon ng mga apostol. Hindi sila sigurado. Pag ang Diyos sigurado, dahil Diyos siya, sigurado siya sa kanyang tinuturo. Sure ang kanyang tinuturo. Certain. Yung sinasabi na probably, yun po yung walang kasiguraduhan. Most likely, yun po yung walang kasiguraduhan. Yun po nakasulat sa kanilang aklat. May ebidensya na tayo. Page 319. Second edition. Katekismo. Promulgated by Pope John Paul II. At bawat tayo maniwala sa duda lang. Ayaw ng Diyos sa duda. Gusto na sigurado. Kasi yung duda, ibig sabihin wala kang tiwala. Doubt is the opposite of faith. Dapat maniwala ka totoo kasi ang Diyos ay totoo. Totoo ang sinasabi ng Diyos. Hindi ka dapat magduda kasi totoo ang Diyos. At bawal sa Diyos magduda, dapat sigurado ka kasi sigurado ng Diyos. Hindi tayo naniwala sa alanganin. Sa 1 James 1 verse 5 to 9. Kasi yung nagdududa ka, nag-alanganin ka para ka lang alon ng dagat na pinapad ng hangin. Hindi ka ginagabayan ng Diyos, hangin ang katapat sa'yo para ka lang alon, sabi ng Diyos mismo. Doon tayo pinanganak sa kasiguraduhan, sa salita ng Diyos. Doon tayo pinanganak. Sigurado ang turo ng Diyos. Walang duda, ayaw ng Diyos magduda. Kasi pag duda, hindi turo yata ng Diyos, hindi yata. Ano yun? Iba ang Diyos ng Katoliko. Nakasulat dito sa aklat ng Katekismo 319. May ebidensya po. Kayo na magbabasa kung mayroon kayong kahit buklatin nyo lang 319 sa bookstore. Huwag nyo lang bibilhin kasi mahal, 800 po. Pati sa soft copy sa internet, sa application, may bayad. So sabi ng Diyos, alalahanin natin ang mga aklat ng mga propeta, mga sinasabi nila, paano natin malaman? Kailangan may aklat. Ang nag-ipon ang Diyos. Kinakasakapan ang mga tao. Sabat, hindi maisalita na kumpay. Hindi apostol, hindi propeta. Mga hintil. Kasi hintil na ang
maliban sa propeta at mga apostol, nakakalat sa buong mundo. At sinampalatayaan na ngayon ng karamihan. Masikat ang aklat na yun. Yun po ang true Catholic book, universal book. Hindi po Roman Catholic. Non-Roman Catholic book. The book of God. Not the book of man. Or men. Yun ang problema pag walang legal. Ang legal kasi, mapag-aral mo ang legal pagkatapos ng 4-year course. 4 years college graduate. I-present mo ang diploma mo sa at transcript mo or diploma mo sa eskwelahan para ka makapakuha ng secular na kursong legal. Yun pong seminary is not a secular study. It is a religious study sa seminary na laganap sa mga Katoliko lang. Ng kasikatan na buhat pa ng una. Sa unang siglo, sabi nila. Iba-ibang referensya, hindi aklat ng Diyos. History, Wikipedia, ng Google, ano yun? Hindi naman yun mandatory sa Diyos na kailangan mo ang Google. Pagkalaban sa sasabi ng Diyos, huwag mong tagapin. Ang Diyos ang idakila mo. Dahil Diyos siya. Hindi mga tao na nidevelop sa Google. Hindi aklat ng mga tao, hindi aklat ng mga anghel. Aklat ng Diyos. Sinusulat ng mga propeta na ilang beses na gusto susulugin ng mga Katoliko. Pero ngayon meron pa rin tayo. Hindi na original. Kahit hindi original, naipon pa rin ng Diyos para sa atin. Salamat sa Diyos. Hindi Katoliko ang dahilan. Ang aklat ni William Tyndale na Briton or from the United Kingdom, sinusunog ng mga Katoliko, mga obispo, ng mga Briton din. At pati siya sinusunog. Pati ang New Testament version niya sinusunog ng Katoliko. Na mga obispo pa. Hindi ordinary yung Katoliko, mga obispo, mga leader nila. Magsunog sa aklat ng Diyos. At pinatakan pa siya ay heretics. Para ba ang Diyos ay heretics na rin? Aklat ng Diyos para mababasa ng mga Briton, na English people, na hindi marunong umintindi sa Latin, na Latin Vulgate, heretics. Ganon kasama ang kanilang gawa. Sinusunog pa ang aklat ng Diyos. Ngayon, subukan nila. Pati Katoliko magagalit sa kanila. Itanong mo sa Briton at saka sa Wikipedia at sa encyclopedia, sa lahat tungkol kay William Tyndale. Na Catholic priest, magaling sa Hebreo, magaling sa Griego. Pinapatay. Ang sabi ng Diyos, saliksikin nyo at basahin ang kanyang aklat, ipabasa. Ayaw ng Katoliko. Ang gusto na katikismo. Sabi ng Diyos, basahin ang kanyang aklat. 34:16 of Isaiah. Ang daming sinasabi ni Paul Alema, laban sa Ama natin. Tayo mga anak naniwala sa Ama, hindi kay Paul Alema. Siya anak ng ibang panig. Iba ang aklat niya. Ang laman ng kanyang utak, ang laman ng kanyang puso, iba. Hindi ang aklat ng Ama. Gumagamit lang siya ng aklat ng mga decoration na ginagamit ang pangalan ng Ama. Pati aklat ng Ama. Yun ang mga bulaang propeta. Catechetical, hindi biblical. Sa 24th verse 24 of the book of Matthew. Ang sabi ni Jesucristo, sabi ng Diyos, manatili kayo sa Ebanghelyo, hindi sa katekismo, na makapagligtas sa inyo. Ebanghelyo lang, napaloob sa aklat ng Ama, na sinusulat ng mga apostol, na tinatawag ng Biblia, hindi katekismo.
Saan ho mabasa? Sa 24 pa rin ng Matthew, verse 9 to 14. Manatili kayo hanggang wakas sa Ebanghelyo, hindi sa katekismo. Yun lang po ang sinasabi naman. Huwag dagdagan ng salita ng tao sa katekismo na sa church magisterium na mga Katoliko. Yun po ang mga kamay nila, mga taong sinungaling. Yun po ang mga pare Katoliko dito sa Pilipinas at mga obispo, mga CFD, mga katekismo sila. Sa page 9 ho dito, yun po ang katekismo, ang gusto na pangalan. Page 9 dito, second edition, katekismo. Sa pare, sa mga obispo at mga layman katulad ng mga CFD. Katekismo, hindi ebanghelyo. Tanungin mo sila kung katekismo sila. Kung ebanghelista sila, hindi. Kung ako nakaharap, tanungin ko, sabihin mo, ikaw ay evangelist? Never. Never kayo evangelista. Yun ang paniniwala nyo, katekismo. Bibalugtot na ang ebanghelyo. Pag napaliwanag kayo. Kaya may biblical kayo, inaaralan nyo kung ano ang para masunod ang Katoliko. Hindi masunod ang Diyos. Tao ang gusto nyo masunod. Para ang Diyos nyo, mga obispo, mga church magisterium, naniwala sa ama ng kasinungalingan na si Satanas. Hindi naniwala sa salita ng Diyos. Hindi nangangaral sa salita ng Diyos. 43 to 47 of the book of John 8. Mahirap to, kapatid. Espiritu tayo. We are the living spirits. Even without our own physical bodies. These bodies, our body is bound to die. But we, in spirit, we cannot escape. We continue to live either in the altar of heaven or the presence seals of the spirits. 1 Peter 3 verse 19. Ang altar naman sa heaven, while waiting for the resurrection of our dead bodies, is in 6:9 of Revelations. There are also spirits there who are the church above. And there are also spirits here living in our physical body in this planet Earth, who is also called as church. Called by God, the sons of God, the children of God, the daughters of God, with the flesh. When the flesh dies, we are all the sons of God. That is in Lucas 20 verse 35. Time check na tayo. 1 hour and 33 minutes. Bulol-bulol na ako. Kailangan ko na mapahinga. Tapusin na natin ito. Sa 2 Timoteo 3 versikulo 14 to 17. Magandang balita. Catholic Bible. Ngunit ikaw, magpatuloy ka. Magpatuloy ka lang ng turo nung unang panahon hanggang ngayon. Magpatuloy ka lang, huwag mo ibahin. Hindi po ito nangahulugan ng katekismo. Mula sa mga apostol na aral, magpatuloy ka, ikaw, mula sa propeta at mga apostol na Israelita. Magpatuloy ka. Magpatuloy mo sa mga aral, magpatuloy ka sa mga turo, mga aral. Turo kanino? Kanong turo? Sa Diyos na Ama. Magpatuloy ka sa mga aral ng Diyos na natutunan mo sa Diyos at matibay kang mong paniwalaan ang Diyos sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo sa iyo. Nung unang panahon, maraming apostol. Ang ngayon, kailangan may aklat na. Inipo na. Mula sa pagkabata, alam mo ang banal na kasulatan. Yun po ang Holy Scripture na ngayon ay naging aklat na. Sulat ng mga holy men of God, the apostles and the prophets.
2 Peter 1, verse 19 to 21. Mula sa pabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan na magbigay sa iyo ng karunungan, sabi ng Diyos, tungo sa kapahamakan, hindi sa kaligtasan. Banal na kasulatan. Hindi po yun ang katekismo. Hindi po yun banal na kasulatan. That is not Holy Scripture. Catechism is not a Holy Scripture. Sa Biblia Katoliko pa natin binabasa. Mga sulat ng mga propeta at mga apostol na dapat natin alalahanan palagi, huwag kalimutan. Sa 16, sa 15, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Yun po ay banal na aklat sa ngayon. Noong unang panahon, mga kasulatan na kalat, pero hindi po na banal na aklat na. Na may kapangyarihang magpagbigay sa iyo ng karunungan sa kaligtasan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At lahat ng kasulatan na sinusulat ng mga propeta at mga apostol na mga Israelita ay kinasihan ng Diyos. Yun ang kinasihan ng Diyos, hindi yung katekismo. Hindi yung apocryphal books na isiningit ngayon sa aklat sa Biblia ng Katoliko na ayaw ni Saint Jerome na nag-compile, nag-translate into Latin sa Biblia, Latin Vulgate. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapakinabangan sa pagtuturo. Yun pala ang may pakinabang na napaglita sa atin. Pakinabang talaga. Yun ang pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan para hindi ka maligaw sa kasinungalingan na turo ng demonyo. Imbis na Diyos ang natuturo mapaniwalaan, yung pa ang Diyos ng kasinungalingan, Diyos ng mundong ito. Nabubulagan ka pa sa turo ng Diyos na totoo nasa langit. Sa pagsaway sa kamalian, yung pala pangsaway, pangsita. Sa pagtuwid ng mga liko-likong gawain, ng liko-likong turo na gawain na sinusunod mo, katekismo tulad ng yung sakramento. Liko-liko at pagsasanay sa matuwid na pamuhay, matuwid, banal, upang ang lingkod ng Diyos na totoo ay maging ganap, maging perpekto sa mata ng Diyos at handa sa lahat ng gawaing ng mabuting gawain, lahat ng kabanalan na paloob sa kasulatan ngayon ay naging aklat na naipon, nakikita natin from 19th century up to the last generation dito sa Pilipinas sa matagal na panahon. Lingkod, yun palang purpose ng gawain ng aklat. Ayun pala kapakipakinabang, sabi ng Diyos. Hindi pala katekismo. Yung kasulatan ngayon, ng lahat ng kasulatan, yun po ngayon ang tinatawag na aklat ng Ama. Hindi po Biblia, aklat ng Ama. Book of the Father. Makalangit na Ama, hindi makamundo. Tulad ni Satanas. Siya pala talaga magturo sa atin. Paano? Sa pamagitan ng Espiritu Santo, ipanganak ka muna na ba? Makailangan mo na makinig at mayroon kang di alam, itanong mo sa Ama. Hindi tao, Ama, ang itatanungin mo. Saan mo mababasa? Sa Santiago 1,
versikulo 5 hanggang 9. Yun lang. Mahirap ba? Literal o? Literal lang. Kung gusto mo literal, mayroon ho din na hindi mo kailangan literal. Pero ito sa batas, literal po ito. Hindi mo kailangan mag-philosophy. Philosophy is law. In law, philosophy is misleading. It is not an expression of will. Hindi yun ang gusto ng kinong gusto ng tao at ng Diyos. Yung sa batas natin sa Pilipinas, yun po ang legislative will sa Pilipino. Tao. Pero meron po ang will ang Diyos. His will must be done, not human will. Will of God must be done. Even Jesus Christ taught us to do the will of the Father. 6:9 to 13 o Book of Matthew. Malagaw yung mga kapatid. Para maiwas tayo sa mga propetang tao at hindi na mga apostol matuturo, hindi na mga propeta. Bakit kailangan mo ng mga theologians? Mga propeta ho sila. Mga aralin. Bakit kailangan? Mag-aral ka ng seminaryo. Pag hindi ko nag-aral, ibig sabihin bubu ka na. Sila matalino. Hindi po. Ang Diyos ang magturo, hindi tao. May aklat na. Period. Nakarating na sa Pilipinas, hindi katekismo ngayon. May katekismo ngayon, pananawalaan nyo, yun ang aklat na iyong layasan. Masama po ang impluensya ng katekismo ng Katoliko. Ang iyong espiritu, ibig sa ikaw ay madugtong sa Diyos, mahiwalay ka. Nakahula na po, binabasa po kanina. Pati sa Acts 20 verse 28 to 30. Magkaroon ng, pagkatapos ng mga apostol, magkaroon ng maraming paniwala. Umiiral sila. Mayroon pa aklat. Ang Diyos may aklat, doon ka lang maniwala. Tatawagin ka Diyos. Ang tumatawag sa iyo, ang Diyos. Ang Diyos ang tatawag. Hindi mo kailangan i-trace. Basta may aklat lang. Nakarating na aklat sa atin. Yun ang signal na may Diyos pala magtuturo. Spiritually. Maintindihan mo spiritually. Hindi lang agad-agad. Wala sa masama makaunawa sa aklat ng Diyos. 12:10. Ang Diyos ng Daniel. Siya ang Diyos ang magpapaliwanag. Binabasa ko na ang talata kanina. Sa lahat ng katotohanan panglangit. Ang Diyos sa langit ang magtuturo. Hindi tao sa lupa. Kaya sa lahat ng mabuting gawain, ang Diyos ang magturo, hindi tao. Yun po ang banal na kasulatan, turo ng Diyos. Sinusulat sa mga propeta at mga apostol na mga Israelita. Yun ang kapakipakinabang sa atin. Ang Diyos ang magtuturo, hindi tao. Ang Diyos ang masusunod, hindi tao. Yun po sa Matthew 10:20, magandang balita. At hindi kayo magsasalita. Hindi kayo, sabi ng Ama, kundi ang Espiritu na sa inyo, mga apostol at mga anak na tao ng Diyos ngayon, ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ang Diyos ang sasalita sa atin. Kung Diyos ay nangangaral sa atin, ang Diyos ay magsasalita sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. He invade us, He conquered us, He make us His Son to the Holy Spirit. Yun ang capture ng Diyos. Pangangaral sa atin. Nagsasalita sa atin, hindi marinig, hindi makita, pero ang Espiritu nanahan sa atin, nabubuhay sa atin, bilang mga anak ng Diyos. 14:17 of the Book of John. Yun ang kapakipakinabang. Ang Diyos ang magtuturo sa aklat ng Diyos, hindi tao. Ang kaibahan, pabaliktad ang mga Katoliko. Gusto na tao pa rin. Ano yun? 20th century na ngayon, tao pa rin kayo. Ang Diyos ang mangangaral. Magturo ng aklat ng Diyos ang magtuturo ang Diyos.
Ang Diyos magtuturo sa pamagitan ng Espiritu Santo, nagsasalita pa sa atin. Hindi tao, hindi Romano, hindi rin Hebreo, kasi God, ang Ama ay walang laman. Espiritu sila. Yun ang kapakinabang. Pag ikaw na tao, nagdadag ka ng utos ng sakramento na hindi itinuturo ng mga apostol at mga propeta, walang kabuluhan. At yun pang dahilan, hahatulan ka. Pag ikaw ang namatay, papunta ka doon sa mga kulungan ng Espiritu at pagdating ni Jesus Cristo, ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy. Sa 21 verse 8 of Revelation, dahil gusto mo ang kasinungalingan, magsinungaling laban sa aklat ng Diyos, sa salita ng Diyos na nakasulat na para sa buong mundo. Mahal mo ang magsinungaling kaysa magsumusunod sa salita ng Diyos, sa aklat ng Diyos, kung saan napaloob ang salita ng Diyos. Na patuloy na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga anak kung ano ang laman ng kanyang aklat. Wala sa masama makauna. Marami nag-aaral ng seminaryo pero nakaunawa ng katotohanan. Sa 2 Timothy 3, versikulo 7, 14 hanggang sa 17. Manatili ka lang, hindi mo na kailangan mag-aral ng ibang aklat ng katekismo. Manatili ka lang sa banal na kasulatan na ngayon ay aklatan ng Diyos, na tinatawag ng Katoliko, Biblia. Yun ang may pakilabang. Ito ngayon, ito ay hukom. Sabi ng Diyos, Matthew 12:36, 12:36. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, mga ngaral, pananagutan ng tao, ang bawat walang kabuluhang salita na sinasabi ng tao galing sa taong aral. Yun ang walang kabuluhan sa Diyos. Ang may kabuluhan, aral galing sa Diyos, hindi sa tao. Pag nangangaral ka, iba sa aklat, sa napaloob sa aklat, ang mga salita ng Diyos, doon ka hahatulan sa salita ng Diyos. Nagdadag ka ng aral base sa iyong makabundong karunungan sa seminaryo. Ayaw ng Diyos doon. Nakalaban pa sa mga propeta at mga apostol. Wala sa kala kahit isa na nanalangin kay Maria bilang anak ng Diyos na ipinanganak sa Espiritu Santo. Si Maria din ay pinanganak ng Espiritu Santo ng Diyos. Pinanganak ng Diyos, anak na po si Maria ng Diyos. Nanalangin kasama ng mga apostol sa Gawa 1:14. Anak ng Diyos lang po si Maria, ang kanyang espiritu. Hindi siya ina. Walang ina ang espiritu. Ama lang ang lahat ng mga espiritu. 12:9 of the book of Hebrew. Ito kapatid, tandaan ninyo, sabi ng Diyos, araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao, mga CFD, mga pare, katoliko, mga obispo katoliko at pati mga santo papa. Walang kabuluhang salita ng tao. Bawat walang kabuluhang salita na sinasabi ng tao. Ang may kabuluhan, ang salita ng Diyos. Yun ang may kabuluhan, yun ang may kwenta. Walang kwenta sa Diyos ang salita ng tao. Bawal dagdagan. Sabi ng Diyos, sa loob na nakasulat na sa aklat ng Diyos, bawal dagdagan. Sabi po ng Diyos, bawal dagdagan ng salita ng tao ang kanyang salita ng Diyos. Proverbs verse 5, chapter 30, verse 5 to 6. Magtatapos na tayo kapatid sa isang prayer na kanta sa English version. At uli, salamat sa Diyos na Ama sa iyong papatawad, sa iyong awa. Salamat, Ama.
Humingi kami sa iyo araw-araw ng iyong awa at pagkakapatawaran, Ama. Sa iyong karunungan, na patuloy mo kami bigyan ng karunungan para maunawaan namin ang iyong aklat. Ang salita na napaloob sa iyong aklat. Salamat po sa iyong aklat. At palagi namin idakila ang iyong aklat, Ama, at ikaw nagturo sa amin sa magitan ng iyong aklat. Salamat, Ama. Maraming salamat at walang katapusang pasalamat sa iyo. At bilang pagdakila sa Ama, basahin natin ang 34:16 na susulat ng Propeta Isaiah. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong basahin, sabi ng Diyos kay Isaiah. Kahit isa sa mga ito ay hindi makukulang, walang nangailangan na kasama, hindi kulang-kulang, sabi ng Diyos. Sapagkat inutos ang aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Inipon ng kanyang espiritu. Ang Ama nag-ipon sa pagitan ng espiritu. Sino nag-ipon? Mga hintil. Kasangkapan lang po sa bawat panig ng bansa. Dito sa Pilipinas, nakarating sa Tour of Philippine Bible Society under the umbrella of International Bible Society based in America. Not in Rome. Salamat po, Ama. Walang hanggang pasasalamat. Yun po ang paalala sa amin na may Diyos pala talaga natuturo, kaya may aklat. Nag-gather, libre po. Sa YouTube, sa application, pwede nyo yung libre na download. No? Ang Diyos pala talaga ang magturo. Itong aklat, ito ang simbolo na kapangyarihan ng Diyos, kaya pala ng Diyos magturo sa buong mundo sa aklat. Napilit yung sinusunod ng mga Katoliko. At lumaganap pa rin ngayon. From 19th century onward sa Pilipinas, nakarating. Salamat, Ama, na tayong lahat ay nakita natin na buhay pa ating laman ang kanyang aklat at nabasa natin. Salamat po. Ikaw pala, Ama, ang magtuturo. The greatest teacher is God, not humans. Speaking of religion. We need your Spirit, Father, in the name of Jesus Christ. We cannot have the Holy Spirit without Jesus Christ. Matthew 3 verse 11. The Holy Spirit can come to us through the baptism of Jesus Christ. From you. The Holy Spirit is from the Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, the Holy Spirit. But foremost, thanks to the Father. To God be the glory. See you in the next video. Halika na, Maya, mag-thank you talaga kay God. Say, thank you, God, with the glory. Thank you, God, with the glory. Sabihin mo sa kay God. Thank you, God, with the glory. Di ka marinig, to God. With the glory! Okay. Pakita mo mukha mo. Baby ka pa. Okay, thank you. Okay. Just where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. I pray
find your light. I pray we'll find your light. And hold it in our heart. And hold it in our heart. The stars go out each night. When the stars go out each night. Remind us where you are. Let this be our prayer. Let this be our prayer. When shadows fill our day. When shadows fill our day. Lead us to